Nanakawan kami ng bike. Buti na lang di kinuha yung bike ni June. Tawagan mo bukas yan. Useless. Sabi sa'yo, pwede. May mga gamit yung mga yan. Ilang buwan pa lang yun? Ilang buwan? 3. Biniro pa nga kita. Sabi ko, bilisan mo na, wala na yung bike mo doon. Kaya nga. Bike ko pala yung kukunin. Wala na akong service pa uwi. Ito yung pangit dito sa Canada. Yung bahay din ni ate doon, nanakawan na rin yun. Nalooban sa garage. Ngayon naman, personal namin na experience. Wag na babe, wag mo nang suyurin yun. Halika na. Lalakad na lang ako, dalhin mo to. Bitbitin ko na lang yung ano. Pwede po. Grocery lang kami dito sa Atlantic. Pagbalik namin, wala na yung bike. Ito yung mga downside dito sa Canada. Daming homeless, daming magnanakaw. Kasi nag-grocery tayo. Tayo na tong ano. Ito na lang natira. Sayang ang 300. Service ko rin yun pang araw-araw sa work. Buti na lang talaga nila ko sa ano. Ito na lang di kinuha yung isa. Kasi hindi sila makakatakbo. Taxi ka na lang pa uwi. Iikot ako. Balik na lang ako. Dito yung helmet. Taxi ka na lang. Wag na, mamaya. Kung ano pa mangyari sa'yo, makipag ano ka pa doon. Hindi. Buti na lang hindi kinuha yung bike niya. Oh, mas mahal to. Yan kasi solid yan. So, hindi nila mapuputol. Nakalagay yan sa gulong. Yung akin, nakakonect lang dito. Ito yung madaling putulin. Imagine. Solid na rin to eh. Right here. Down that way. For the moment, it seems like they're closed. But there'll be like things to go that way. Thank you. Tingnan nyo gaano ka-solid. So, yun na nga mga ka-dreamers. Well, nababali-balitaan na namin siya before na madaming ang magnanakaw dito and yung iba, yung homeless nga siguro yung nagnanakaw pero hindi rin namin masabi kasi hindi namin nakita. Pero yun yung downside ng Canada. Para din talaga siyang Pilipinas. And hindi ko naman sinisira ng Pinas. Well, sa Pinas nangyayari din naman tong mga ganito. And medyo nakakalungkot lang kasi sobrang tagal na namin hindi na-experience yung mga ganitong bagay. Lalo na sa Dubai, sobrang kampante kang iwan lahat ng gamit mo. Kahit ballpen pa yan, cellphone pa yan, kung ano pang gadget, wallet, babalik at babalik yan sa'yo. Kung saan mo man siya naiwan. Kasi ganun kahigpit and ganun nirerespeto ng mga tao sa Dubai yung rules and law. Pero yun nga, sa di inaasahang pangyayari, nangyari sa atin dito sa Canada yung mga ganitong bagay. So, kahapon, after nangyari noon,
closed na rin kasi yung outlet na yun. Ewan din namin ba't late kami pumunta sa store na yun, which is Atlantic Superstore dito sa Moncton, para lang may bilhin. Then paglabas namin, wala na siya. Hindi na disconnected na yung rope and wala na yung bike ko. Balak namin mag-report, kaso wala na daw yung lost personnel dun sa store na yun. So, tawag na lang daw kami kinabukasan. Hindi muna kami nag-direct sa police. Kasi parang normal na nga siya dito. So, ngayong umaga, tinawagan namin yung store and yun nga lang din ang in-advise kasi akala ko makakakuha kami ng CCTV footage, kahit man lang CCTV footage, para ma-sure namin kung homeless ba yung kumuha or either kung sino lang na may sasakyan din, na finold lang din, tapos pinasok sa sasakyan. So, hindi natin sure. Well, nung nag-report na din ako sa police, nag-file lang din kami ng complaint, kinuha yung model ng bike, and yun lang din. So, wala silang ibang gagawin. At least naka-file lang yung complaint, and wala din kami nakuha ang CCTV footage. Kasi nung tumawag din kami dun sa superstore, parang normal na lang sa kanila. So, parang kami pa yung nahiya. Kasi parang yung tono ng boses niya, nangyari na yun dito, so dapat dumiretso na kayo sa police. Wala naman kami maitutulong. Basta yung tono ng boses niya para bang, well, hindi na siya bago. Parang ganun. So, na-sarcastic kahan ako. Kaya binaba ko na lang yung call and nag-direct na ako sa police. Kaso file lang naman ng complaint yun. Anyway, lesson learned. Next time, pag may mga ganun bagay tayo, ikabit ng maayos. Actually, kahit naman nakakabit siya ng maayos, kung nanakawin talaga, may mga gamit yung magnanakaw, mawawala pa rin eh. Pero doble ingat na lang. Lalo na kung may nanonood man dito sa DF. So, ingat-ingat tayo. And, yun, double lock na lang talaga sa mga bike. I know, bike lang yan. Pero still, alam naman natin na pag naglabas tayo ng perang pambili dito sa Canada, sobrang big deal na. So, yung akin, okay lang naman as long as na hindi kinuha yung sa asawa ko. Kasi nga, syempre kahit pa paano, mas mahal yung sa kanya, yung akin carry pot, nagamit ko naman na. Kaso nanghihinayang ako kasi ang cute talaga niya. Ang ganda niya gamitin. Ang gaan, nafu-fold. Talagang hihinayang talaga ako kasi nga cute ako dun sa bike kong yun. Mahal na mahal ko na yun. Anyway, nakaka-stress po 2 days off ko. Kasi bukod pa dun, nag-exam na nga kami sa online driving exam. So, isa pa yun. Hindi agad lumabas yung result. 2 exam yun. Road test sa rules and sa road sign. So, parehas siya revoke. Kasi bawal din pala yung mga unnecessary movement. So, parang dapat naka-straight ka lang din. And yun. So, na-revoke siya. Kaya, uulit kami. Pero si Jun ayaw niya na ng online. So, nagpa-schedule na siya para bukas. Magre-written exam na siya doon. And good luck na lang sa kanya. At ako naman, itatry ko ulit sa online. And itatry ko yung best ko na wag nang gumalaw. Kung yun talaga yung nakapagpa-revoke. Anyhow, naniniwala ako na pag may nawala, may darating. Lahat naman may kapalit. Kaya ingat-ingat na lang tayo mga kababayan. Maraming salamat. Bye!